mga impostor yung mga taong ito at hindi po talaga sila tunay na empleyado ng COMELEC. Ibig sabihin, yan yung mga hinahanap natin ng mga nakakaraan. Anong ginagawa nila doon sa lugar? Doon sa lugar mismo kung saan naka-imbak sa Santa Cruz, Laguna, yung mga machine. Nababahala ang Commission on Elections o COMELEC sa isyu ng pagkaaresto kahapon ng 3 kalalakihan na nagpakunwaring tauhan ng komisyon mula sa COMELEC main office. Nahuli ang mga ito ng Philippine National Police matapos natangkain sanang mag-inspeksyon sa automated counting machine sa isang paaralan sa Laguna. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, paiimbestigahan nila ang insidente. Kamakailan may mga ulat na natanggap ang COMELEC na may mga nag-iikot sa bansa at nag-aalok na kaya nilang ipanalo ang isang kandidato kahit hindi mga ngampanya basta magbayad ng malaki sa kanila. We will go deeper on that. Hindi po kami papayag na basta-basta ganyan na lang. Ganong may mga nababalita na nagbebenta sa buong bansa na mga nakaya daw nila allegedly nagawa ng paraan ang ating eleksyon. Pwede nilang ipanalo basta magbabayad ng milyon. Samantala, sinimula na kaninang umaga ang pag-deliver o paghahatid ng balota sa treasurer's offices ng mga lungsod at nag-iisang munisipyo sa National Capital Region o NCR. Unang inihatid ang mga official ballot para sa Caloocan, Marikina, Pasig, Valenzuela, Quezon City, Malabon, Navotas at San Juan. Samantala, bukas ang para sa Muntinlupa, Pateros, Taguig, Maynila, Makati, Pasay, Las Piñas, Mandaluyong at Parañaque City. Pakiusap ng COMELEC bantayan ang pagdating ng mga balota at maaaring magpadala ng watchers ang mga kandidato kung saan ito ilalagak. Iniimbitahan natin ang mga partido politikal, ang mga kandidato, ang mga interest group, citizens arm, magpadala kayo ng mga representante sa opisina ng mga local treasurer po natin sapagkat expectedly ngayong araw na ito, doon sa aking mga nabanggit, itong mga balota na ito ay madidistribute sa mga syudad na intended para sa araw na ito. Sa datos mula sa COMELEC Printing Committee, nasa 7,581,734 ang mga balota na nakalaan para sa Metro Manila. So far po, kung napansin nyo, wala pong untoward incident, wala pong tayong naging problema sa deployment, hindi lamang ng mga balota kung hindi ng iba pang eleksyon paraphernalia, katulad ng mga ACM, mga baterya at iba pang gamit. Kaugnay pa rin ng 2025 midterm elections, pinalawig ang pre-voting enrollment para sa internet voting ng ating mga kababayang overseas voter. Mula sa orihinal na May 7 deadline, extended ito hanggang May 10 ng alas 11 ng gabi. Ang desisyon ng komisyon ay dahil na rin sa mababang bilang ng pre-voting enrollees na mahigit 134,000 lamang as of May 6. May mahigit 1.2 milyon na rehistradong overseas Filipino voters. Samantala, umaasa naman ang COMELEC na samantalahin ng ating mga kababayan abroad ang natitirang ilang araw para sa pre-enrollment. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.